Magandang araw o gabi sa inyo. Naway nasa maayos kayong kalagayan, pati na rin ang mahal nyo sa buhay. Mr. Narrator, tawagin nyo na lang ako sa pangalang Helena. Tubong Bicolana at pinanganak sa probinsya ng Albay. Meron akong 4 na anak at 2 sa kanila ay kambal. Mapalad din ako sa aking napangasawa dahil napakasinop ito at mabait. 47 anyos na ngayong kasalukuyan at dito kami naninirahan sa Sampaloc. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay naganap sa taong dekada 90. Nasa 20 anyos pa lang ako ng mga panahong yon. Taong 1976 sa buwan ng Enero ay nakatakda ang pag-iisang dibdib namin ng nobyo kong si Benito. Ilang buwan din itong nanligaw sa akin bago ko tuluyang sagutin. Sa mahigit 1 taon naming relasyon ay hindi ito nagbago ng pakikitungo sa akin at likas na sa kanya ang pagiging maginoo. Kahit na matagal na kaming magkasintahan ni Benito ay hindi ko pa rin sinusuko ang aking dangal. Hanggang dumating ang sandali na yayain ako nitong magpakasal. Gayunpaman, kahit na matagal ko ng nobyo si Benito ay hindi ko pa nakikilala ang kanyang mga magulang. Ni minsan kasi ay hindi pa ito nagbabakasyon sa kanilang probinsya simula nung magtrabaho ito sa lungsod ng Maynila. Hanggang dumating ang araw na malapit na ang itinakda naming kasal na gaganapin sa kanilang probinsya sa Aklan. Alam naman na ito ng aming mga magulang dahil palagi kami nagpapadala ng mga liham. Noong mga panahong yon, hindi pa uso ang cellphone at tanging liham o telegrama lang ang nagsisilbing komunikasyon ko sa mga magulang. Kalakip na rin ang kalahating sinasahod ko tuwing katapusan ng buwan. Sinabi ko sa aking mga magulang ang planong pagpapakasal namin ni Benito. Matagal na ring alam ng aking ama at ina ang tungkol sa amin ng aking nobyo dahil palagi ko itong sinasama sa liham tuwing magpapadala ko ng sulat. Mr. Narrator, nung mga panahong yon ay pareho kaming nag-resign sa trabaho ni Benito. Dahil napag-usapan namin na doon kami maninirahan sa kanilang probinsya. Nabanggit kasi ni Benito sa akin na meron silang babuyan at isa sila sa nagsusupply ng mga karne sa kanilang palengke. May natanggap naman kaming malaking pera bilang kabayaran sa ilang taon naming pamamasukan sa pabrika ng tela. Bago kami tumungo ng Aklan ni Benito, ay lumuwas din ng Maynila ang 2 kong kapatid at 1 kong pinsan na halos puro babae. Dahil nais kong may makasama ako roon sa probinsya ng aking nobyo, sinabi rin ng 2 kong kapatid na babae na susunod na lang sila sa aming mga magulang patungong Aklan. Sapagkat 1 linggo pa ang lilipas bago kami tuluyang ikasal. Nang makarating kami sa Aklan ay sinundo kami ng kuya ni Benito, lulan ang isang lumang jeep na pagmamay-ari mismo ng kapatid ng aking nobyo. Halos mahigit 1 oras din ang dumaan bago namin marating ang kanilang baryo. Agad naman kaming ipinakilala ni Benito sa kanyang mga magulang at iba pa niyang mga kapatid. Halos kamag-anakan niya ang ilang mga kabahayan na naninirahan doon sa kanilang barangay. Subalit isang bagay ang labis kong ipinagtataka kung bakit puro kadugo ng aking nobyo ang mga nakatira sa nasabing baryo. Mababait naman ang pamilya ni Benito. Inaasikaso nila kami ng mabuti at pinaghanda rin kami ng masasarap na pagkain. Malawak din ang kanilang babuyan sa likod ng kanilang bungalo na bahay. Sa unang araw namin na pananatili sa lugar ng aking nobyo ay naging maayos naman ang lahat. Hindi rin kami noon magkasama ni Benito sa isang kwarto, bagkus kasama ko ang 2 kong kapatid at pinsan, at kinabukasan ng hapon ay merong naganap na sayawang pangbarangay sa kanilang lugar. Naganap din ito malapit lang sa tapat ng kanilang tahanan. Kapatid din ng ina ni Benito ang kapitan del baryo ng kanilang barangay. Noong hapong iyon ay tumulong ang 2 kong kapatid at pinsan sa paghihiwa ng mga karne sapagkat nagkatay noon ng isang malaking baboy ang ama ni Benito.
Benito, ano bang meron sa araw na to? Bakit nagkatay ng malaking baboy si Itay? Bakit merong naganap na sayawan? Usisang tanong ko sa aking nobyo. Naguguluhan kasi ako ng mga panahong yon dahil wala namang okasyon at 6 na araw pa ang lilipas bago kami ikakasal. Helena, bisperas ngayon ng kaarawan ng aming anito, ang Diyos ng pag-aani na nagbibigay ng karangyaan sa mga magsasaka at mga pamilyang nag-aalaga ng mga hayop para mabigyan ng mas masaganang ani ang mga pananim at maraming supling naman sa mga inahing hayop. Pagpapaliwanag noon ni Benito na hindi ko lubos maunawaan kung sinong tinutukoy nitong anito. Tatanungin ko pa sana ito nang bigla akong tinawag ng ina ni Benito dahil dumating na ang ilan nilang kamag-anak na galing pa sa ibang lupalop ng Aklan. Dumating din ang bunsong kapatid na babae ni Benito kasama ang nobyo nito na galing pang Maynila. Matapos akong ipakilala ng ina ni Benito sa ilan nilang kamag-anak na halos matatanda na, ay nagkwentuhan din kami ng bunsong kapatid ng aking nobyo na halos 2 taon lang ang tanda ko sa kanya. Lumipas ang ilang sandali habang masaya kami nagkukwentuhan ng mga kapatid at ilang pinsang babae ni Benito, ay nagsimula ng umugong ang malakas na tunog ng malaking speaker sa magaganap na sayawang pang-barangay. May ilang tao na rin ang umiindak sa gitna ng sayawan na tanging lupa lang ang nagsisilbing entablado. Sa bakuran naman ng malawak na bahay ng mga magulang ng aking nobyo ay meron na rin mga nag-iinuman habang ang iba naman ay abala sa pagluluto sa malaking kawa at kaldero. Nakikipagtunggaan na rin si Benito sa ilan niyang mga pinsang lalaki. Habang umiinom ito ay pasulyap-sulyap ito sa akin. Masaya naman ako sa 2 kong kapatid at pinsan dahil tila natutuwa sila habang kausap ang ilang kadalagahan na kasama nila sa paghihiwa ng mga karne at mga gulay na isasahog sa mga lulutuing ulam. Ngunit agaw atensyon sa akin ang kasintahan ng bunsong kapatid na babae ng aking nobyo dahil kasama nito sa inuman ang matatanda na halos matitipuno ang mga katawan. Nananatili itong tahimik na tila parang kinakabahan. Lumipas pa ang ilang sandali kung saan papalubog na ang araw ay dumarami na ang mga taong nagsasayawan. Nagsimula na rin na magpatay-sindi ang makukulay na ilaw sa buong paligid ng sayawan. Naaaliw naman akong pagmasdan sila habang iniindak ang kanilang katawan sa isang makalumang tugtugin. Lumapit na rin sa aking tabi ang 2 kong kapatid at pinsan dahil tapos na rin sila sa kanilang ginagawa. Ate Helena, hindi pa ba tayo kakain? Nagugutom na ako eh. Saad sa akin ng isa kong kapatid at ganoon din ang sinabi ng 2 sa akin. Nahihiya kasi silang tumungo sa loob ng bahay ng aking biyanan kahit na may naluto ng pagkain. Nang sabihin nila ang bagay na yon, ay wala naman ang bunsong kapatid ni Benito dahil nagpaalam ito sa akin na may pupuntahan lang saglit. Tinawag ko si Benito upang yayain na kumain na kami, lalo na't 6:30 na rin ng mga oras na yon. Agad namang lumapit sa akin si Benito at sinabi sa kanya na nais na naming kumain. Tumango naman ito at matamis na ngumiti bilang tugon. Magkakasama kami pumasok sa loob ng kanilang tahanan upang kumain. Bago ako tuluyang makapasok sa loob ng bahay, ay sumagi sa isip ko ang nobyo ng kapatid ni Benito. Subalit nung tignan ko ito sa kanyang kinauupuan, ay wala na ito roon. Naisip ko na lang na baka isinama ito ng kanyang nobya. Mr. Narrator, noong makapasok kami sa loob ng tahanan, ay wala doon ang mga magulang ng aking nobyo, pati na rin ang mga matatandang kamag-anak nila na dumating kanina galing sa ibang panig ng Aklan. Benito, nasan sina Inay at Itay? Bakit walang katao-tao sa loob ng bahay niyo? Usisang tanong ko sa aking nobyo. Nagwika na lang ito sa akin na wag ko na lang hanapin ang kanyang mga magulang at kamag-anakan na matatanda na. Labis kong ipinagtataka noon yun.
Hindi naman sila noon lumabas ng kanilang bahay. Ang pagkakaalam ko ay nasa loob sila ng kanilang tahanan dahil sa sinabi ni Benito ay hindi na ako muling nagtanong pa. Magkakasama kaming kumain at halos puro karne ng baboy ang nakalatag sa lamesa. Matapos naming kumain ay sinabihan kami ng aking nobyo na wag na kami mag-abala na maghugas ng mga pinggan. Ang pinsan na lang niya ang bahala sa mga hugasin. Helena, doon muna kayo sa loob ng inyong mga silid. Pero kung nais ninyong pumunta sa sayawan para manood, sabihan niyo lang ako para masamahan ko kayo. Wika ni Benito sa amin. Hindi ko alam kung bakit nasabi iyon ni Benito. Kung tutuusin ay nasa tapat lang naman ng kanilang bahay ang nagaganap na sayawang pangbarangay. Tingin ko tuloy may lihim itong itinatago sa akin. Tumungo na nga kami ng aking mga pinsan at kapatid sa aming silid tulugan, habang si Benito naman ay iniwan naming mag-isa sa kusina. Ilang baitang din ang kailangan naming ihakbang bago marating ang ikalawang palapag. Pabor naman sa dalawa kong kapatid at pinsan na manatili muna kami sa loob ng aming kwarto dahil napagod din sila sa paghihiwa ng mga karne. Nagkataon naman na nakatapat ang bintana ng aming silid sa nagaganap na sayawan, kaya dumungaw muna kami sa bintana upang manood sa mga taong walang tigil sa kakaindak ng kanilang katawan. Habang nililibang namin ang aming mga sarili sa panonood, tila napansin ko na may nagaganap na kaguluhan sa dalawang panig ng grupo ng mga kalalakihan. Ang gulong yon ay humantong sa madugong pisikal na alitan. Pinagtulungang bugbugin ng kalalakihan ang tatlong binatilyong nakasagutan nila hanggang sa dumating sa punto na isang may edad na lalaki ang marahang naglakad patungo sa nagaganap na kaguluhan. May hawak itong mahabang machete habang walang suot pang itaas na damit at balbas sarado din ito. Nang tuluyang makalapit ang lalaking may bitbit na machete, ay walang habas nitong hinawakan ang ulo ng isang binatilyo na halos duguan na ang damit dahil sa mga natamo nitong suntok. Matapos hawakan ng balbas saradong lalaki ang ulo ng binatilyo, ay hinila nito ng malakas ang buhok nito at walang awa na tinaga ang leeg ng binatilyo. Halos sumirit ang masagana nitong dugo habang nakalawit ang ulo at kaunting balat na lang ang nagdudugtong sa leeg nito. Dahil sa pangyayaring yon ay tumakas ang dalawang kasamahan nito. Subalit hinabol sila ng ilang kalalakihan na kapwa mga residente sa nasabing baryo. Mr. Narrator, noong gabing yon ay napatakip na lang kami ng aming mga kamay sa aming mga bibig at mata sa labis na hilagpot na aming nasaksihan. Matapos humantusin ng binatilyo sa lupa, ay muli itong tinaga ng balbas saradong lalaki hanggang sa tuluyang maputol ang ulo nito. Karumal-dumal at brutal ang sinapit na kamatayan ng lalaki na halos hindi naman nalalayo ang edad nito sa amin. Ngunit isang bagay ang labis kong ikinagulat ng gabing yon. Dahil nakita ko si Benito kasama ang ilan niyang mga pinsan na lumapit sa balbas saradong lalaki. Kinausap niya ito at hindi ko rin alam kung ano ang sinabi nito noon. Matapos magwika ni Benito sa lalaking may hawak na machete, ay tumangulang ito hanggang isilid sa sako ang katawan at pugot na ulo ng binatilyo. Dumating sa punto na ibinaling ni Benito ang kanyang paningin paitaas sa aming kinaroroonan, kaya dagli kong sinarado ang bintana para hindi niya kami makita. Noong may sarado ko na ang bintanang dihila, ay agad na napayakap sa akin ang dalawa kong kapatid at pinsan na halatang nanginginig sa sobrang takot. Malakas din ang kabog ng kanilang mga puso. Ate Elena, nakakatakot naman dito sa baryo ni Kuya Benito. Utal na sabi ng sa akin ng isa kong kapatid na halos nanginginig ang mga labi. Kahit ako ay nakaramdam ng matinding sindak na parang gusto nang humiwalay ng aking kaluluwa sa aking katawan. At dahil ako ang mas nakakatanda sa kanila,
ay pinilit kong maging mahinahon at ipakalma ang puso't isipan ng dalawa kong kapatid at pinsan. Habang kinakausap ko ang mga kasamahan ko sa loob ng aming silid, ay biglang may kumatok sa pinto at tinawag ng marahan ang aking pangalan at tinig iyon ni Benito. "Helena, buksan mo ang pinto. Gusto kitang makausap." Marahang sambit ni Benito habang kinakatok ang pintuan. Agad ko naman siyang pinagbuksan ng pinto ng mga panahong yon. Nang makapasok si Benito sa aming silid, ay agad nitong isinarado ang pinto at hinawakan nito ang aking kamay at magkatabi kaming umupo sa malapad na silya sa mismong harapan kung saan nakaupo sa katre ang dalawa kong kapatid at pinsan. Huminga muna ng malalim si Benito bago nagwika sa nais nitong sabihin sa akin. Nabanggit nito sa amin na dayo raw sa kanilang baryo ang 3 binatilyo. Dumayo pa ito sa kanilang lugar para makipagsayawan. May mga nililigawan daw silang mga katalagahan sa kanilang lugar, subalit hindi nabanggit ni Benito ang tungkol sa lalaking balbasarado at kung bakit ito pinatay ang binatilyo at isinilid sa sako. Lahat ng gusto kong itanong sa aking nobyo ay hindi ko magawang sabihin. Natatakot kasi ako noon na baka magalit ito sa akin kung uungkatin ko pa ang tungkol sa bagay na yon. Mr. Narrator, matapos akong kausapin ni Benito, ay agaran naman itong lumabas ng aming silid. Pakiwari ko'y may lihim itong itinatago sa akin. Tila nababalot ng misteryo ang kanilang baryo. Hinabilin din sa amin ni Benito na kung maaari ay manatili lang kami sa loob ng aming silid. Hindi raw ito kampante kung aaligid kami sa labas ng kanilang tahanan. Magiging panatag lang ang kanyang kalooban pag naikasal na kami. Lahat ng kanyang sinabi ay hindi ko lubos maunawaan sapagkat wala itong malinaw na kasagutan. Noong lisanin ni Benito ang aming kwarto, ay muli akong tumabi sa mga kasamahan ko. Hindi pa rin mawala sa kanilang isipan ang kahindik-hindik na pangyayari. Nagtataka din ako ng gabing yon kung bakit nagpatuloy pa rin ang nagaganap na sayawan na pambarangay kahit na may naganap na patayan. Muli akong sumilip sa bintana ngunit manipis lang ang pagkakabukas nito para wag akong makita. Nagulantang na lang ako sa aking nasaksihan dahil maraming tao na naman ang nagsasayawan habang inaapakan nila ang sariwang dugo na nagkalat sa lupa. Sumagi rin sa isip ko noon na kung saan nila dinala ang katawan ng binatilyong pinugutan ng ulo. Nawala na rin ng gabing yon ang balbasaradong lalaki. Hindi na rin nagawang sumilip noon sa bintana ng dalawa kong kapatid at pinsan dahil hindi pa rin maibsan ang takot na kanilang nararamdaman. Kahit natatakot ang mga kasamahan kong babae ay hindi nila nagawang labanan ang mga antok hanggang sa tuluyan na nga silang nakatulog. Magkakadikit ang kanilang mga katawan sa pagkakahiga habang ako naman ay hindi pa dinadalaw ng antok at nananatiling nakabukas ang diwa. Hanggang sa nakaramdam ako ng pananakit ng bantog at nais kong umihi ng gabing yon. Nagkataon naman na walang palikuran sa loob ng aming silid, kaya kailangan ko pang lumabas ng kwarto. Batid ko rin na humina na ang tunog ng musika na nagaganap na sayawan. Ngunit wala pa ring tigil ang mga kaanak ni Benito sa pag-iinuman at halos malinaw kong naririnig ang kanilang mga halakhak. Hindi ko rin mawari kung bakit hindi man lang ako pinuntahan ni Benito para alamin ang kalagayan ko. Marahan akong bumangon sa aking pagkakahiga upang umihi. Nang makalabas ako ng silid, ay natatanaw ko ang ibabang bahagi kung saan nagtitipon-tipon sa pagkainan ang matatanda sa kasagsagan ng gabing yun. Hindi naman sila kumakain, bagkus nagkukwentuhan lang. Nang malaya kong narating ang palikuran ay agad naman akong umihi. Subalit nang makalabas ako ng banyo ay napaiktad na lang ako sapagkat naroon sa labas ng banyo ang ina ni Benito na halatang hinihintay ako nito. Inay, magbabanyo ka rin po ba? Utal kong tanong sa ina ng aking nobyo.
Nagtataka ako nung gabing yon dahil meron namang banyo sa ibaba ng kanilang tahanan. Helena, hindi ako gagamit ng banyo. Hinihintay talaga kitang lumabas. Sagot naman ito sa akin. Tinanong ko noon ang aking biyanan kung bakit niya ako hinihintay. Nagwika na lang ito sa akin na gusto niya akong makasalo sa pagkainan kasama ang ilang matatanda. Sinabi ko naman na tapos na akong kumain kasama si Benito at dalawa kong kapatid at pinsan. Ngunit nagwika rin ito na alam niya na dahil sinabi iyon ng kanyang anak. Nabanggit din ito na wala si Benito at kasama nito ang bunso niyang kapatid. At dahil sa ina niya ang nagyaya sa akin ay hindi ako nakatanggi sa alok nito. Kahit pabusog na ako ng mga sandaling yon at wala na rin akong ganang kumain. Mr. Narrator, noong makarating kami sa malapad na mesa kung saan nakaupo ang ilang matatanda na halos nasa 60 pataas na ang kanilang mga edad at puti na rin ang kanilang buhok, ay nakaramdam ako ng panlulumo sa aking katawan. Nahihiwagaan ako sa kanilang mga titig at tila nangungusap ang kanilang mga mata na parang may ibig ipahiwatig. Hindi ko naman alintana sa aking sarili kung bakit puro matatanda ang aking kahalubilo. Mariin nila akong pinagmamasdan habang nakangisi ng nakakakilabot. O Helena, tikman mo itong bagong lutong dinuguan. Masarap ito at malambot ang karne. Wika sa akin ng ina ni Benito. Napansin ko rin na halatang bagong luto ito sapagkat umuusok pa ito at naamoy ko ang mabangong aroma nito. Inay, ikaw ba ang nagluto nito? Maiksing tanong ko naman sa aking biyanan habang nauutal akong magsalita. Sinabi naman ito sa akin na siya ang nagluto ng dinuguan at halos kakahango lang niya sa apoy. Malapad itong ngumiti habang pinagmamasdan ako. Mr. Narrator, ewan ko ba noong mga panahong yun kung bakit naiinganyo akong lantakan ang bagong lutong dinuguan. Tila nabighani ako sa kakaibang halimuyak nito na lumalabas sa usok. Halatang masarap ito at nakakatakam kainin. Sige na Helena, huwag ka nang mahiya. Tikman mo na ito. Wika naman ng isang matanda na halos kulubot na ang balat. Napansin ko rin na bahagya na tumulo ang laway nito sa gilid ng kanyang bibig. Nang titikman ko na ang bagong lutong dinuguan, ay halos lahat sila ay nakangisi ang mga labi habang pumipilantik ang mga daliri sa ibabaw ng lamesa. Akmang isusubo ko na ito sa aking bibig at biglang dumating si Benito at pinigilan ako nitong kainin ang nasabing dinuguan. Kinuha ng aking nobyo ang hawak kong kutsara na may lamang dinuguan at ibinalik sa malaking mangkok na aking pinagkuhaan. Nagwika itong bumalik na ako sa aking silid dahil malalim na ang gabi. Nakita ko rin sa mukha ng matatanda ang inis nila kay Benito dahil nakakunot ang kanilang mga noo habang nagngingit-ngitan ang mga bagang. Bago ako tuluyang bumalik sa aking silid ay magalang naman akong nagpaalam sa matatanda, lalo na sa aking biyanan. Matipid akong ngumiti bago tuluyang lisanin ang hapagkainan. Mr. Narrator, mag-isa rin ako na tumungo sa aking silid dahil kakausapin pa raw ni Benito ang kanyang ina. At habang marahan akong naglalakad paakyat ng hagdan, ay malinaw kong narinig ang pagalit na boses ng aking nobyo sa kanyang ina. Nang makapasok ako sa aking silid ay hindi ko na alam kung ano ang kanilang pinag-usapan. Mahimbing na rin ang pagkakatulog ng dalawa kong kapatid at pinsan. Noong gabing yun bago ako ilapat ang manipis na likod ko sa higaan, ay pinuntahan ako ni Benito sa aking silid at saglit kami nag-usap. Tinanong ko rin siya kung saan ito galing kanina. Hindi ko rin nakita nung gabing yun ang kasintahan ng bunsong kapatid ni Benito. Hindi rin inungkat ng aking nobyo ang pinag-usapan nila ng kanyang ina at ang matatanda tungkol sa dinuguan na naisipakain sa akin ng ina ni Benito. Lahat na lang ng bagay na pinag-uusapan namin ni Benito ay wala akong makuha na malinaw na kasagutan.
Palagi na lang nitong nililihis ang aming usapan. Tila marami itong lihim na itinatago sa akin na gusto kong malaman at tuklasin. Subalit gayon pa man, ay lubos pa rin akong nagtitiwala kay Benito. Sapagkat alam ko nga, mahal na mahal ako nito at ganun din naman ako sa kanya. Matapos namin mag-usap ng gabing yun, inalayan ako ng halik sa labi ng aking nobyo bago ito tuluyang lumabas ng aking kwarto. Muli akong nahiga sa malapad na katre at saglit na nagmumuni-muni habang hinihintay ang pagbigat ng talukap ng aking mga mata. Hanggang sa tuluyan na nga akong nakaramdam ng matinding antok. Kinabukasan sa pagmulat ng aking mga mata ay halos tirik na ang araw. Nakahilata pa rin ang dalawa kong kapatid at pinsan sa katre. Noong mga panahong yun ay may sapin na malapad sa kutson ang aming hinihigaan. Marahan akong bumangon sa pagkakahiga at mariin na iniunat ang kamay pa itaas kasabay ng pagliyad ng balingkinitang kong katawan. Tumungo ako sa bintana upang buksan ito. Nang mabuksan ko ang dahon ng bintana, ay bumungad sa akin ang nakakasilaw na liwanag ng araw. Subalit nagtataka ako noon kung bakit walang taong naglalakad sa kalsada. Iyon din ang araw ng kaarawan ng kanilang Diyos na tinatawag nilang Anito. Ang Diyos ng pag-aani. Dahil tirik na ang araw ng mga panahong yon, ay naisipan kong gisingin ang dalawa kong kapatid at pinsan. Nakakahiya sa mga magulang at kapatid ni Benito na nakahilata pa sila sa kanilang higaan. Napamulat silang lahat nang tapikin ko ang kanilang mga balikat. Romantikang sinabihan ko sila na maghilamos na rin ng kanilang mga muka. Dahil bababa kami ng bahay para sa agahan. Matapos naming ayusin ang aming mga sarili ay agad kaming lumabas ng silid at bumungad naman sa amin si Benito. Malapad itong ngumiti at hinagkan ako ng halik sa pisngi. Magkakasama kaming bumaba ng hagdan at nang makarating kami sa kusina kung saan nakasadlak ang malaki nilang lamesa, ay naroon na ang bunsong kapatid na babae ni Benito. Hindi nito kasama ang kanyang nobyo at mag-isa itong kumakain. Nagtataka ako noon kung bakit wala ang kasintahan nito. Wala din ang matatanda, pati na rin ang mga magulang ni Benito. Habang kumakain kami, napansin kong tila tahimik ang bunsong kapatid ng aking nobyo na parang may malalim itong iniisip. Nakikita ko ang labis na kalungkutan sa kanyang mga mata. Dahil sa katahimikan ang namumutawi sa aming lahat, ay naisipan kong basagin ito. Tinanong ko ang kapatid ni Benito kung nasaan ang kanyang nobyo at bakit hindi niya ito kasamang kumakain. Subalit hindi ito umimik, bagkus nang umpisang tumulo ang mga luha nito sa kanyang mga mata. Lumapit si Benito sa kanyang kapatid at marahang hinaplos ang likod nito. Ramdam ko na malapit sila sa isa't isa kahit na ilang taon silang hindi nagkita. Matapos namin kumain, ay ipinasyal kami ni Benito sa kanilang baryo kasama ang kanyang bunsong kapatid. Ngunit naguguluhan pa rin ako kung bakit walang katao-tao sa labas ng kanilang barangay. Benito, nasaan ang mga kababaryo mo? Bakit walang katao-tao sa labas ng barangay? Tapos, halos lahat ng bahay dito nakasarado? Usisang tanong ko sa aking nobyo. Helena, mahal, naroon silang lahat sa aming kapilya sa bukana ng kakahuyan at nag-aali ng dasal kay Anito. Sagot naman ni Benito sa tanong ko. Habang nililibot namin ang buong lugar, ay nakikita kong nawiwili naman kami ng dalawa kong kapatid at pinsan dahil maganda ang mga tanawin. Dinala niya kami sa malinaw at malinis na dalampasigan na napalilibutan ng mga bungang kahoy. Meron ding malawak na palaisdaan at sakahan ng mga pinya at mais. Benito, mahal, malapit lang ba ang kapilya rito? Tanong ko muli sa aking nobyo. Malayo pa, Helena. Ang kapilya dito, nasa kabilang bahagi yun ng aming baryo.
Maiksing sagot ni Benito at halatang iniiwas kami nito sa lugar na iyon. Namangka rin kami noon para aliwin ang aming mga sarili. Magiliw naming dinadama ang preskong hangin na nanggagaling sa malagong kakahuyan sa magkabilaang gilid ng dalampasigan. Bagamat nananatiling tahimik pa rin ang bunsong kapatid ni Benito, batid kong hindi mapanatag ang damdamin nito. Noong mga panahong yon, matapos kaming ipasyal ni Benito sa kanilang lugar, ay nabawasan ang pangamba na aming nararamdaman buhat sa nangyaring patayan kagabi. Nakadama din kami ng kaginhawaan at nakita ko ang banayad ng ngiti sa mga labi ng dalawa kong kapatid at pinsan. Matapos namin maglibot-libot sa dalampasigan lulan ang bangkang disagwan, ay muli kami bumaba sa bangka at marahan na naglakad patungo sa gilid ng pampang upang bumalik sa bahay ng mga magulang ni Benito. Habang tinatahak namin ang daan pabalik sa bahay ng mga magulang ni Benito, ay may nakasalubong kaming mga taong nakasuot ng puting abito. Ito'y damit na tanging pari lang ang dapat na sumuot. Nakasuot din sila ng puting bandana sa ulo at may nakasabit sa kanilang leeg na isang kwintas na nakabaliktad ang krus. Dahil sa senaryong yon, ay maraming bagay ang pilit kong itinitimbang na dapat kong kalkulahin. Tila nababalot ng hiwaga at misteryo ang baryong kinalakhan ng aking nobyo. Hindi kasi gawain ng isang normal na tao ang magsuot ng abito. Kinilabutan din kami ng dalawa kong kapatid at pinsan dahil muli naming nakita ang balbas saradong lalaki. Ganon din ang kasuotan at maraming tilamsik ng sariwang dugo ang suot nitong puting damit. Binati ni Benito pati na rin ang kanyang kapatid ng kanilang mga kababaryo. Nagmano pa nga ang aking nobyo at bunso nitong kapatid sa isang matandang lalaki na halos namumula ang gilagid. Hanggang sa namilog na lang ang aming mga mata dahil tinawag nila itong Kapitan Quago, ang mismong kapatid ng ina ni Benito. Kahit kinakabahan kami ng mga sandaling yon, ay magalang naming binati ang kapitan at nagmano na rin kami. Ngumiti lang ito sa amin at banayad na hinaplos ang aming mga buhok. Matapos naming batiin ang Kapitan Del Barrio, ay nagpatuloy na kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang malawak na koral ng bahay ng mga magulang ni Benito. Naroon na rin sa loob ng bahay ang mga magulang at ilang kapatid ng aking nobyo, pati na rin ang mga matatanda. Hinubad na rin nila ang mga suot nilang abito at nakalagay iyon sa mahabang sofa kasama ang puting bandana. Ngunit nananatili pa rin na nakasabit sa kanilang leeg ang kwintas na nakabaliktad ang krus. Matalim ang pagkakatitig nila sa amin nang makapasok kami ng bahay, maliban na lang sa ama't ina ni Benito na matamis akong tinapunan ng ngiti. Bagamat nakikita ko sa mga mata ng dalawa kong kapatid at pinsan na halatang hindi sila mapanatag tuwing nakikita nila ang mga matatanda. Napaka-weirdo kasi nilang kumilos buhat nang dumating sila kahapon. Gayunpaman ay nakapagpakita naman ng paggalang sa matanda ang mga to. Nagmano kami sa kanilang lahat, lalo na sa mga magulang ng aking nobyo. Benito, mahal, tutungo muna kami sa aming silid. Maliligo na rin kami matapos naming magpahinga. Napagod din kami sa paglilibot sa inyong baryo. Sambit ko sa aking nobyo matapos naming magmano sa kanyang mga magulang. Tumango naman ito bilang tugon. Bago namin maihakbang ang mga paa sa hagdan, ay muli kong sinulyapan si Benito. Lumapit ito sa kanyang ama at ina na halatang may sinasabi ito sa kanila. Habang ang bunsong kapatid naman ni Benito ay nananatiling tahimik at naupo sa isang sulok na halatang naiirita ito sa mga matatanda. Saglit kaming nagpahinga sa loob ng kwarto habang nagkukwentuhan. Sa 2 araw na pananatili namin sa baryo ni Benito ay hindi kami mapanatag. Makalipas ang ilang minuto, isa-isa kami nagtungo sa banyo para maligo. Matapos naming maligo lahat
at nakapagbihis ng damit ay muli kami tinawag ni Benito upang mananghalian. Ewan ko ba nung mga panahong yon ay parang ayaw ni Benito na makasabay namin sa pagkainan ang matatanda. Tila gumagawa ito ng paraan para maiwasan namin sila. Wala rin ng mga sandaling yon ang bunsong kapatid at mga magulang ng aking nobyo. Aniya, may pinuntahan daw sila kasama ang ilan nitong kapatid. Maliban na lang sa matatanda na naroon sa balkonahe at abala sa kanilang pag-uusap. Sa mga lumipas pang mga oras at araw na iyon, ay nanatili kami na nasa loob ng tahanan. Ayon na rin sa kagustuhan ni Benito. Samantala, hindi ko na muling nakita pa ang anino ng nobyo ng bunsong kapatid ni Benito na labis ko pa rin ipinagtataka. Naisip ko tuloy na baka agad itong bumalik sa Maynila, kaya malungkot din ang dalagang kapatid ng aking nobyo. 5 araw na lang na pagpupunyagi ay ihaharap na kami ni Benito sa altar. At sa mga susunod pang mga araw ay darating ang aking mga magulang at iba ko pang kapatid na panganay para dumalo sa magaganap na seremonya. Mr. Narrator, akala ko noon ay magiging maayos na ang lahat. Subalit noong araw na iyon ay isang lihim ang aming nasaksihan tungkol sa tunay na pagkatao ng pamilya ni Benito, pati na rin ang buong nasasakupan ng kanilang barangay. Kinahapunan kung kailan papalubog na ang araw ay nagpaalam sa akin si Benito na may pupuntahan lang. Nagwika ito na huwag kaming lalabas ng bahay habang hindi pa siya dumarating. Dahil kami lang ang naiwang 4 sa loob ng tahanan ay malaya kami nakakakilos. Umalis din kasi noon ang mga magulang ni Benito kasama ang matatanda. Dahil hinabilin sa amin ni Benito na huwag lalabas, ay naisipan naming libangin ang aming mga sarili. May nakita kaming sungka na nakapatong sa ibabaw ng maliit na antigong aparador, kaya't naisipan namin maglaro. Dinala ko ang sungka sa aming kwarto at doon namin nilibang ang aming mga sarili. Nagkaroon din kami ng maliit na pustahan para kahit papaano ay maging seryoso ang aming laro. Habang abala kami sa paglalaro ng sungka, ay nakarinig kami ng maraming yabag na nagmumula sa labas. Nakasarado din ang bintana ng aming silid ng mga oras na yon. Saglit naming itinigil ang paglalaro at manipis na binuksan ang dahon ng bintana upang alamin ang nangyayari. Para kasing may nagaganap na prosesyon o Santa Cruzan ng gabing yon, Mr. Narrator. Napamulagat na lang ang aming mga mata nang matanaw namin ang kaganapan sa labas ng nasabing kalsada. Maraming tao ang naglalakad patungo sa silangang bahagi kung saan nakasadlak ang kanilang kapilya. Lahat sila'y nakasuot ng puting abito at may tulakbong ang mga ulo. May mga dala din silang pulang kandila habang marahan na naglalakad. Hindi namin maaninag ang kanilang mga mukha dahil sa tulakbong na nakabalot sa kanilang ulo, at halos hindi rin namin matukoy kung alin sa kanila ang babae o lalaki dahil sa maluwag na puting abitong kasuotan nila. "Ate, kinikilabutan ako. Tumatayo ang balahibo ko." Nauutal na sambit ng isa kong kapatid. "Sino ba kasi ang sinasamba nilang Diyos? Bakit may dala silang baligtad na krus?" Aniya naman ang pinsang ko. Kahit ako ay walang malinaw na kasagutan sa kanila, gulong-gulo na rin ang isip ko. Samot-saring mga bagay na rin ang naglalaro sa aking isipan. Kinakalkula ko ang mga kaganapan upang timbangin at siyasatin. Dahil sa aking kuryosidad ay sinabihan ko ang 2 kong kapatid at pinsan na palihim silang sundan. Hindi naman sila sumang-ayon sa aking kagustuhan at natatakot sila na baka may mangyaring masama sa amin. Kabilin-bilinan kasi ni Benito na huwag kaming lalabas ng bahay habang hindi pa siya dumarating. At dahil gusto kong malaman ang kanilang ginagawa, ay naisipan ko na ako na lang mag-isa ang bubuntot sa kanila para alamin ang kanilang ginagawa.
Hindi kasi gawain ng isang normal na tao ang magsuot ng puting abito. Gawain iyon ng isang kulto na sumasamba sa demonyo. Agad kong kinuha ang makapal kong jacket at dagli kong sinuot. Buo na ang desisyon ko na sundan sila patungo sa kanilang paroroonan. Tila naawa sa akin ang dalawa kong kapatid at pinsan, kaya wala silang nagawa kundi samahan ako. Bago kami tuluyang lumabas ng bahay, ay sinigurado namin na walang makakakita sa amin. Nang tuluyang makalayo ang isang grupo na nakasuot ng puting abito, ay palihim namin silang sinundan na may ilang metro ang layo. Maingat ang bawat hakbang ng aming mga paa at doon rin kami dumaraan sa gilid ng kalsada kung saan maraming halaman ang nakahilera upang wag kami makita. Halos dinig namin noon ang tibok at pintig ng aming mga puso dahil sa katahimikan ng paligid. Nanginginig din ang aming mga katawan na halatang nilalamon kami ng sindak at hilakbot. Lumipas ang ilang minuto naming pagkakabuntot ay bigla silang lumiko sa isang makipot na daan kung saan may nakaharang na mataas na talahib. Halatang tagong lugar iyon dahil sa mga nakaharang na pananima. Nang marating namin ang pinaglikuan ng grupo ng mga nakasuot ng puting abito, ay bumungad sa amin ang isang malaking kapilya. Sa harap ng kapilya ay merong malaking bilog na tanging apoy lang ang nagsisilbing guhit. Ngunit ang umagaw sa aming atensyon ay ang nagkukumpulang tao sa gilid ng bilog ng apoy na halos lahat sila ay nakasuot ng pangpari. Malinaw na sa akin ang lahat ng grupo. Iyon ay samahang kulto dahil lahat ng kababaryo ni Benito ay naroon sa kapilyang iyon na nagsisilbi nilang kuta. Hanggang dumating sa punto na sabay-sabay nilang tinanggal ang tulakbong sa kanilang mga ulo. Hindi lang matatanda ang naroon kundi meron ding mga bata na halatang kaanib ng kanilang samahan. Bagamat isang bagay ang hindi ko lubos maunawaan, kung bakit wala doon ang pamilya ni Benito. Napaiktad na lang kami nang umugong ang malakas na tambol bilang hudyat na magsisimula na ang kanilang seremonya para sa kanilang sinasambang anito. Ate Helena, bumalik na lang tayo. Masama ang kutob ko na may mangyayaring hindi ka nais-nais. Turan naman sa akin ng isa kong kapatid. Saglit lang, may nais lang akong alamin. Maiksing sagot ko naman noon sa sinabi ng aking kapatid. Matapos umugong ang malakas na tambol ay biglang lumabas sa kapilya ang ilang bulto ng katawan at pamilyar sa amin ang kanilang mga muka. Dahil ang mga tao na lumabas sa nasabing kapilya ay walang iba kundi ang pamilya ni Benito, kasama ang balbas saradong lalaki at matatanda na halatang sila ang may mataas na posisyon sa kanilang samahan. Ngunit ang nagbigay kilabot sa aming lahat nang lumabas sa kapilya si Kapitan Cuago na halos wala man lang saplot sa buo nitong katawan. Nang makalabas ang Kapitan Del Barrio sa kapilya ay lumapit sa kanya ang ama at ina ni Benito habang hawak ang isang malaking gintong kopeta na naglalaman ng pulang likido. Ipinahid nila ito sa buong katawan ng kapitan pati na rin sa mukha nito. Matapos pahiran ng dugo ang katawan ng namumuno sa kanilang baryo, ay isang dalagita ang lumapit sa kanya at may hawak itong pinatuyong balat ng ulo ng baboy. Ang pinatuyong balat ng mukha ng baboy ang nagsisilbing maskara ni Kapitan Cuago. Lumuhod ang dalagita at hinalikan ang paa ng kapitan bilang pagpupugay. Hanggang sa lumuhod sa lupa ang sinasakupan ni Kapitan na para bang sinasamba ito at inuusal ang pangalang Anito. Dahil sa aming nasaksihan ay klarado na ang lahat. Si Kapitan Cuago at ang Anito na kanilang sinasamba ay iisa. Muntik pa sanang mapasigaw ang dalawa kong kapatid at pinsan nang hilahin ng balbas saradong lalaki ang isang tao na nangihina.
Ngunit nagulantang na lang ako dahil ang lalaking yon ay walang iba kundi ang nobyo ng bunsong kapatid ni Benito. Bukod roon ay may dalawang bulto pa ng katawan ng binatilyo ang kinakaladkad ng dalawang matipunong lalaki patungo sa gitna ng bilog na apoy kung saan merong nakatusok na 3 krus na kahoy. Iyon ay nakabaliktad din. Hinuburan nila ito ng kasuotan at iginapos sa krus katulad sa pagkakahulma kung paano ipinako si Kristo. Matapos igapos ang 3 binatilyo ay tumungo roon si Kapitan Cuago kasama ang ama at ina ni Benito. Habang ang bunsong kapatid ng aking nobyo ay nananatiling nakatayo kasama ang matatanda at halatang nanlulumo ito sa hindi ko alam na kadahilanan. Napapaisip din ako ng mga oras na iyon kung bakit wala si Benito sa nagaganap na seremonya at pag-aalay. Ibinigay ng balbasaradong lalaki ang isang matalas na punyal sa kapitan, habang hawak ng ina ni Benito ang isang malaking gintong kalis. Nang mahawakan ni Kapitan Cuago ang punyal, ay lumapit ito sa isang binatilyo at walang habas na nilaslas ang lalamunan. Sumirit at bumulwak ang masaganang dugo sa leeg ng binatilyo, habang sinasalok naman ng ina ni Benito ang umaagos na dugo sa hawak nitong kalis. Halos nangingisay ang binatilyo habang nakatali ang kanyang mga binti at kamay. Tila ramdam nito ng nalalapit na niyang kamatayan habang hunti-unting nauubos ang kanyang sariwang dugo. Napayakap sa akin ang 2 kong kapatid at pinsan nang masilayan nila ang kahindik-hindik na pangyayari. Halos napaihin na nga sa salawal ang aking pinsan sa labis na takot. Samantala, nag-uukil-kil ang aming mga pandinig sa lumalabas na sigaw ng isang binatilyo na mismong kasintahan ng bunsong kapatid ni Benito. Batid nito na dadanasin din niya ang sinapit ng isang lalaki na nilaslas ang lalamunan. Kaya pala malungkot ang kapatid ni Benito dahil kasama ang kanyang nobyo sa magaganap na pag-aalay. Matapos gilitan ng leeg ni Kapitan Cuago ang binatilyo, ay muli itong lumapit sa isa pang lalaki at ganoon din ang ginawa nito. Muli iyong sinalok ng gintong kalis ng ina ni Benito. Mr. Narrator, akala ko noon ay isusunod na ng kapitan ang nobyo ng kapatid ni Benito. Subalit pansamantala muna nitong itinigil ang kanyang ginagawa at inutusan ni Kapitan Cuago ang balbasaradong lalaki na kunin ang kalis na hawak ng ina ni Benito. Inilibot ng balbasaradong lalaki ang gintong kalis na naglalaman ng sariwang dugo. Isa-isa nitong pinainom ng sariwang dugo ang bawat kasapi ng kanilang samahan, pati na rin ang matatanda na nakatayo malapit sa pintuan ng kapilya. Nang mapainom ng dugo ang lahat ng kasapi, ay kinuha ng 2 matipunong lalaki ang bangkay ng 2 binatilyo at ipinatong sa isang mahabang lamesa na nagsisilbing sangkalan o katayan. Kinuha ng 2 matipunong lalaki ang matalas na sundang at walang habas na kinatay ang katawan ng 2 binatilyo. Pinagpira-piraso nila ito at pinakain sa bawat kasapi. Halos nanlilisik ang kanilang mga mata habang nilalantakan nila ang chap-chap na katawan ng 2 binatilyo, habang walang tigil sa kakasigaw ang natitirang binatilyo na nakagapos pabaliktad sa krus. Sa isang kisap mata lang ay agarang naubos ang sariwang karne ng tao. Para silang mababangis na hayop na nakawala sa hawla. Ngunit napaisip ako noon kung bakit hindi kumain ng karne ng mga tao, ang mga magulang ni Benito, pati na rin ang iba niyang kapatid kasama na si Kapitan. Sumagi na lang sa isip ko noon na baka ang huling alay ang lalantakan nila. Tinawag noon ng kapitan ang bunsong kapatid ni Benito at nang makalapit ito ay ibinigay sa kanya ni Kapitan Cuago ang punyal upang siya ang humiwa sa lalamunan ng huling alay.
Ngunit nagulantang na lang kami noong malinaw naming nasilayan na nanginginig ang kamay ng kapatid ni Benito na latang hindi ito kayang paslangin ang kanyang nobyo. Napaluhod ito sa harapan ng kanilang kapitan at nagmamakaawa na wag nang ituloy ang pagpaslang sa kanyang nobyo. Marami namang ibang binatilyo ang pwedeng ialay sa kapitan bilang bahagi ng kanyang kaarawan. Subalit mabalasik ang kapitan at hindi nakinig sa hinaing ng dalaga. Kaya't nagmakaawa ito sa kanyang mga magulang na dugtungan ang buhay ng kanyang kasintahan. Ngunit tulad ni kapitan, ay walang emosyon ang mga mukha nila. Lalo na't mataas ang katungkulan ng kanyang mga magulang sa kanilang samahan at adhikain. Mr. Narrator, isang bagay pa ang nagbigay sa katakutan sa amin. Dahil hindi lang pala sila kulto, bagkus may tinatago pa silang lihim sa kanilang pagkatao. Matapos magmakaawa ng dalaga ay tila nagalit ang kapitan. Umangil ito ng malakas na parang isang halimaw. Nagsimula na ring pumunit ang balat ng kapitan at umusbong ang mga buhok sa panibagong balat. Tumalas ang mga kuko at pagil nito at nagbabaga ang mapupulang mga mata. Parang isa itong itim na oso na may mabalasik na muka. Nangangalaiti ito sa galit sa pagsaway sa utos ng dalaga sa kanya. Isang malinaw na kasagutan ang aking nalaman simula nang magpalit ng anyo ang kapitan. Baryo pala ng mga aswang ang kinamulatang angka ni Benito. Ate Helena, umalis na tayo dito. Parang sasabog na ang puso ko sa labis na takot eh. Sambit ng isa kong kapatid na napapaihi na rin sa labis na takot. Halos pumanghin na noon sa aming pinagkukublihan sa malagong talahiban. Sumang-ayon na rin ako sa sinabi ng aking kapatid sapagkat hindi ko na rin masikmura ang malagim na aking natutunghayan. Akmang tatayo na sana kami ay biglang sumigaw ang kasintahan ng dalaga dahil sinakmal ito sa leeg ng kapitan at hiniwa ang sikmura nito gamit ang matatalas nitong kuko. Pumulandit ang masaganang dugo sa leeg at tiyan ng binatilyo. Bumulwak din ang bituka nito at sumadsad sa lupa. Nangisay din ito at parang isang manok na pinugutan ng ulo. Tila para kaming binuhusan ng malamig na tubig sa sobrang gimbal na aming nasaksihan. Pakiwari ko'y ramdam ko ang hapdi at kirot ng sakmalin ang binatilyo at butasin ang sikmura nito. Naghihisterical naman ang namumutawi sa puso ng bunsong kapatid ni Benito. Hindi nito matanggap na harap-harapan nitong makikita kung paano patayin ang kanyang nobyo. Huli na ang pagsisisi nito sapagkat nangyari na ang dapat mangyari. Nakonsensya ito dahil ipinagkalulo niya ang kanyang nobyo bilang alay sa kapitan. Habang naninigas at nangangatog ang mga tuhod sa aming pinagkukublihan, ay bigla akong nakarinig ng mga yabag ng paa na papalapit sa aming pinagtataguan. Nang makalapit sa amin ang mga yabag na iyon, ay agad kong nasilayan si Benito. Benito? Bulalas kong sabi sa aking nobyo. Maingat at marahan itong umupo ng paluhod sa aking tabi. At sinenyasan ako na huwag maingay. Halata sa mukha nito ang labis na pagkabahala habang pawisan ang mukha. Nagwika ito ng pabulong kung bakit kami lumabas ng kanilang tahanan. Hindi na rin nagawang magpaliwanag ni Benito dahil iniiwasan nitong makalikha ng ingay. Nararamdaman kong wala namang masamang intensyon sa akin si Benito dahil alam kong mahal ako nito at ganun din naman ako sa kanya. Ngunit gayon pa man ay nararamdaman ko pa rin ang puot at galit sa kanya dahil sa kanyang pagsisinungaling at pagtatago ng lihim sa akin na labis kong kinadismaya. Helena, mahal, siguro wala na akong dapat pang ipaliwanag sa iyo. Malamang nasaksihan niyo na ang buong kaganapan sa...
itinatagong lihim ng aming pamilya at angkan namin, pati na rin ang aming nasasakupan. Pabulong muling sabi nito sa akin. Sinabi din ito sa amin na likasin na namin ang kanilang baryo habang abala ang lahat sa kapilya. Kaya't marahan kaming kumilos at naging maingat ang bawat hakbang ng aming mga paa. Nang tuluyang kami makalayo sa kapilya, ay doon sinabi sa akin ni Benito na wala namang mangyayaring masama sa akin, pati na rin sa mga kapatid ko at pinsan. Dahil magiging bahagi na ako ng kanilang pamilya. Itinago nito ang lihim ng kanilang pamilya at angkan dahil natatakot ito na baka iwanan ko siya. Ipagtatapat daw sana nito ang tunay nilang lahi matapos kaming ikasal. Subalit mukhang alam niya na hindi matutuloy ang aming kasal dahil sa aming nasaksihan. Kahit na masakit para sa amin ni Benito na tapusin ang aming relasyon, ay pinaraya ako nito. Matapos naming marating ang kanilang tahanan, ay agad naming kinuha ang aming mga gamit. Tinulungan kami ni Benito sa pagbubuhat ng aming mga bag at sinamahan kami na makalabas sa kanilang barangay. Malaya naming narating ang labasan ng kanilang baryo dahil wala namang ibang tao sa kanilang lugar, sapagkat naroon lahat sa kapilya. Nang marating namin ang malawak na kalsada kung saan may dumaraan na sasakyan patungo sa bayan, ay doon nagpaalam na sa amin si Benito. Malungkot ang mukha nito nang maghiwalay ang aming landas. Kahit ako ay nasaktan sa bigla ang paghihiwalay namin, ayon na rin sa bugso ng aking damdamin. Mr. Narrator, nang makarating kami sa bayan, ay agad kami sumakay sa paradahan ng jeep patungo sa Pantalan. At doon na kami nagpalipas ng gabi hanggang sa makasakay kami ng barko pabalik ng Maynila. Hindi ko rin lubos akalain na ibinigay ni Benito ang hawak niyang pera sa aking kapatid noong kami ay kanyang inihatid sa labas ng kanilang baryo. Alam kasi niya na hindi ko yun tatanggapin kapag sa akin niya ibinigay. Noong makarating kami ng Maynila ay muli kami sumakay ng bus pabalik sa aming probinsya. Isang araw lang naman ang biyahe patungo sa amin, kaya maaabutan ko pa ang aking mga magulang na wag nang matuloy tumungo sa Aklan dahil hindi naman matutuloy ang aming kasal. Hindi ko nabanggit kay ama't ina ang lahing pinagmula ni Benito bilang respeto sa kabaitan niya sa akin. Sinabihan ko rin ang dalawa kong kapatid at pinsan na ilihim na lang nila ang kanilang nalaman para na rin sa ikatatahimik ng lahat. Ilang buwan muna akong nanatili sa aming probinsya para kalimutan ang naganap na pangyayari. Subalit hindi mawala sa isip ko si Benito dahil palagi siyang sumasagi sa aking isipan at siya pa rin ang nilalaman ng puso ko. Sa paglipas pa ng ilang buwan ay naisipan ko muling tumungo sa Maynila para magtrabaho. Meron akong kaibigang babae na namamasukan sa isang pabrika. Agad naman akong nakapasok doon at tumagal ako sa aking pinapasukang pabrika. Doon na rin ako nanuluyan sa kaibigan ko dahil mag-isa lang ito sa inuupahan nitong bahay. Subalit sa paglipas ng isang taon ay muling pinagtagpo ang aming landas ni Benito na minsang mamalengke ako sa araw ng aking pahinga sa trabaho. Tila tadhana na ang nagbigay ng paraan para muli kami magtagpo ng dati kong nobyo. Namasukan din ito sa isang pabrika. Saglit kami noon na nag-usap at isinalaysay nito sa akin na matagal na siyang narito sa lungsod ng Maynila. Nagbabaka sakali siya na muli niya akong makita sa Maynila at hindi nga ito nabigo. At dahil si Benito pa rin ang nilalaman ng puso ko, ay binigyan ko siya ng pagkakataon na muling ibalik ang naudlot naming pagmamahalan. Muli akong niligawan ni Benito at hindi na ako nagdalawang isip na siya ay sagutin. Mr. Narrator, naging maayos ulit ang relasyon namin ni Benito at nagsimula kami ng panibagong buhay. Umalis na rin ako sa bahay ng aking kaibigan at doon ako tumira sa inuupahang bahay ni Benito. At nagsama na kami sa iisang bubong. Hindi na rin umuwi si Benito sa kanilang baryo at sa Maynila na siya tuluyang nanirahan.
Sa paglipas ng panahon ay nabuntis ako ni Benito at biniyayaan kami ng kambal na anak. At lumipas pa ang ilang taon ay muli na naman akong nabuntis hanggang sa makabuo kami ng tinatawag na pamilya. Hindi lang basta pamilya kundi iisang masayang pamilya na may mabuting asawa na palaging umaagapay sa amin at hindi pinapabayaan. Si Benito ang una at huli kong minahal na lalaki hanggang ngayong kasalukuyan. Naging ulirang ina ako sa aking mga anak at pinatibay naman ng aking asawa ang pundasyon ng aming pamilya. Sana'y magbigay inspirasyon ito sa masusugid ninyong tagapakinig. Salamat Mr. Narrator at isa ako sa napili ninyo na ilathala ang aking istorya sa inyong programa. Sana'y marami pa kayong mga kwentong maibahagi sa inyong munting channel. Lubos na gumagalang, Helena.